Good evening po sa ating lahat na rito, mga kapatid, dito sa center at even yung mga nasa online ngayon. It's an honor once again na mag-share ng Word of God sa ating lahat. At habang ginagawa natin to, let's firmly believe, mga kapatid, na ang Diyos ay narito para tayo ay katagpuin. Yan isa sa mga magandang Tagalog word, katagpuin. Yung kakatagpuin tayo ng ating Panginoon kung ano man ang ating kalalagayan sa oras na ito. And one thing is true, mga kapatid, kapag ang Panginoon ang kumatagpo sa atin, talagang isipin mo na ang lahat ng mga dapat mong isipin. Mayroon mang problema, may blessing man, nako, iba pa rin pag kinatagpo tayo ng ating Panginoon. So palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Ang aking i-share sa inyo, mabilis lang ito kasi we'll give time para sa prayer mamaya. New truth in new love. Speaking the truth in love. Kadugtong ito nung topic ni Pastor RJ. Ang ating main idea ay, what you say is as important on how you say it. What you say is as important on how you say it. Kung ano ang sinasabi mo ay kasing halaga ng kung papaano mo ito sinasabi. Ephesians chapter 4 verse 15, sabi po rito, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. At yung phrase na speaking the truth in love, ang ganda ng pagkakatranslate nito sa Mabuting Balita Biblia. Ang pagkakasabi doon ay pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Okay? Sabi nga po natin na sabay-sabay. Pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Now, punta muna natin yung end in mind. According kay Pastor RJ, ang result ng speaking the truth in love, nung Sunday, ang sabi niya, kinat ko na po ng konti, speaking the truth in love brings us into a greater growth and maturity. Okay? Pag tayo ay nagsasalita ng may katotohanan at may pag-ibig, ito ay dinadala tayo sa mas madakila na paglago at growth and maturity o paglago. At yung resulta na yan ay makikita in how you handle your family, paano ka makitungo sa tao, your business and your ministry. Amen? Katulad ng sabi ko sa inyo last time, ang Holy Spirit ay nagbibigay ng gifts of the Holy Spirit. Pero the same Holy Spirit ang nagbibigay din ng fruit of the Holy Spirit. Kung merong gifts, dapat merong ding fruit. Now, next. So, that's the result. Now, what is speaking the truth? Para makuha natin yung growth and maturity, mga kapatid, tingnan natin, ano ba ang speaking the truth? Hindi ko mabasa sa ang transliteration niya, aletheio, or something like that. It means to say, number 2 na tayo, what is speaking the truth? Be truthful and tell the truth. Okay? Tell the truth. Kasi ang katotohanan is powerful. Sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. Ang isa sa mga armas ng kalaban, ng dyablo, is not telling you the truth. Or sasabihin niya sa'yo, half-truth lang, or almost true. Kasi pag sinabi niya sa'yo ang totoo, na ikaw ay mahal ng Diyos, ikaw ay hindi karapat-dapat, hindi ka valuable, pero pinapahalagahan ka ng Panginoon, mawawalan siya ng power sa'yo, Kyrie. Kaya hindi niya sasabihin ang katotohanan kasi ilalaglag niya ang sarili niya. That's the devil. Sa atin, sabi ng Bible, we must speak the truth. At ano ang truth? And sometimes ang truth ay hindi ganun kadaling tanggapin. Kasi ang katotohanan, bagamat ito ang magpapalaya sa atin, minsan ang katotohanan ay masakit. Telling the truth is about telling the sacrifice of Jesus.
Sabihin natin yung sakripisyo ni Jesus. Bukod doon, it is telling God's will, God's purpose, and God's new season. Kailangan natin sabihin ito. Kumbaga, yan yung katotohanan na hindi dapat tinatago. Kung ikaw ay kung si Brother Boy at halimbawa ay isang dakilang doctor of medicine at nadiskubre niya ang gamot sa lahat ng sakit. Okay, kung meron mang ganon, itatago niya ba ito? Bukod sa yayaman sa doon, makakatulong pa siya sa mga tao. Why? Because it's the truth. Pero minsan yung truth na yon, halimbawa na lang yung may sugat ka. Ang katotohanan, para ikaw ay gumaling, kailangan natin yan hugasan, sabunin, at lagyan ng mga, tawag doon, antibacterial, pahiran ng betadine, at lahat-lahat. Pero habang ginagamot mo yung sugat, masakit. Pero yun ang magpapagaling sa'yo. Ang katotohanan, pag nilapat mo, madalas masakit. Bakit? Kasi marireveal dito ang mga bagay na kasalanan na ginagawa ng tao. 'Di ba? So, sabi dito, choosing our words that fits into God's righteous judgment. What is speaking the truth, mga kapatid, it is choosing your words. Parang sobra ako sa S lagi, choosing your words. Okay? It is choosing your word. At ang hirap nun. 'Di ba? At yung fit doon sa katuwiran ng Panginoon. Tayo minsan, 'di ba, nung hindi pa tayo Christian, pag masaya tayo, napapamura tayo. 'Di ba? Naman, bad word, and then tuwan-tuwa tayo. Sa atin, laman na yan, bulaklak na ng bibig natin yan, tanggap na natin yan. At tayo, pag minumura tayo ng kaibigan natin, tuwan-tuwa pa tayo. Pero naging Christian tayo at nalaman natin, sandali, wala yan sa standard ng mga words na dapat na sinasabi ng isang lumalagong Kristiyano. So yung words mo noon bago ka maging Christian, hindi mo na yan gagamitin. Kung mahilig ka sa green jokes nung ikaw ay bago naging Christian, nung naging Christian ka na, yung words na ginagamit sa green jokes, hindi mo na gagamitin. Kasi bakit? You are speaking the truth. At yung words na yun, they are lies and they are hurtful words kung tutuusin talaga. Gets nyo ako? So may righteous standard ang Panginoon. At ito pa, mga kapatid, katulad sinabi ko sa inyo kanina sa main idea. What you say is as important as what? Ulitin ko. What you say is as important on how you say it. Di ba, pag lagi kong example sa inyo, simula nung panahon pa ng sinauna, pag masaya ka, sasabihin mo, ang saya-saya talaga, Kuya Boyet. Di ba, nagmamatch yung mukha mo doon sa sinasabi mo. Pero pag sinasabi mo, ang saya-saya ko, pero nakasimangot ka. O yung gusto mo yung regalo ko sa'yo, Pastor, sasabihin ni Kuya Boyet, halimbawa, gustong-gusto ko nga eh. Gusto ko na itapon. Parang ganun. Hindi match yung words ko kapag ang mukha ko ay hindi ayon doon sa sinasabi ko. Pag malungkot ka at nakangiti ka, okay, parang may conflict. Diba? Okay lang na may problema ka, pero may galak ka. Pero pag sinasabi mo, may problema ako eh. Diba? Pero minsan pag sinasabi mo na, may problema ako, Jonah, pero nakangiti ako, hindi ko tinatanggap na may problema ako. Sinasabi ko, pero hindi ko tanggap. Kasi tinatawanan ko lang siya. Kapag may problema tayo, mga kapatid, tanggapin natin may problema tayo. That is the truth eh. Diba? Pero of course, katulad sa mga doktor minsan they tell the truth. Pero yung truth, sobrang massive and huge impact ang ginagawa na kahit na totoo, parang hindi maganda ang pagkakabigay. That's why, ito yung pangatlo. Okay? I will tell muna itong tatlong to bago tayo magbigay pa ng ilang illustrations. Number 3, what is speaking the truth in love?
Sasabihin mo ang totoo, pero with love. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, what you say, kung ano ang sinasabi mo, Kuya Boyet, ay kasing halaga yan kung papaano mo sinasabi. Pero of course, we know kahit napalamyain mo, halimbawa ang isang tao, sasabihan ng doktor, critical na ang karamdaman mo, kahit na malamya ang pagkakasabi nun, pero yung words, mabigat talaga eh. Pero mabigat na ang words at may bigat pa pagkakadeliver, matindi yun. Di ba? Halimbawa, isang doktor, sabihin niyo isang tao na may problema, critical ang sickness mo. Sasabihin niya ang totoo, pero sasabihin niya na may pagalit. At sasabihin niya, pinabayaan mo kasi sarili mo eh. Kaya ka nandito ngayon. So ngayon, nag-explain pa siya, lalong masakit. Eto, tingnan natin. Kuha tayo ng example kay Jesus Christ, mga kapatid. Bakit si Christ tinawag siyang friend of sinners? Si Mary Magdalene, as popularly known dun sa John chapter 8, dinala kay Jesus Christ dahil ang sabi raw ay nahuli na, nangangalunya. Pero siya lang mag-isa, Annalyn. Pwede ba yun, mga lunya ka mag-isa? Anyway, basta siya dinala mag-isa. Si Christ spoke the truth in love sa sitwasyon na yon. Ang sabi niya sa mga tao muna kausap niya, not the woman caught in adultery, sabi sa mga tao, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Is that the truth? Yes. Is that with love? Yes. Sa isang crowd. Ang mga tao ngayon, isa-isa nag-umalis. Ang sabi nila sinuuna, dapat siya batuhin hanggang mamatay according sa law. O sige, gamitin natin yung law. Sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Those words are heavy. Pero it was with love. Kaya yung mga tao, wala nang masabi. Kapag ikaw ay nagsasalita ng truth with love, ang tao tatamimi. Sorry, salitang kanto. Matatahimik siya. Yung babae naman, babae, okay lang, sige, uwi ka na. Gawin mo uli yung ginagawa mo kasi love ka naman, Lord. Love, love, love. Di ba? Okay lang, sige lang, love kita. Kahit mali ginagawa mo, go lang, love kita eh. Hindi. Jesus spoke the truth, pero with love. Woman, does anybody condemn you? Meron bang naghatol sa'yo? Sabi ng babae siguro, nakayoko at talagang nag-aantay na siya ang batuhin ni Jesus dahil si Jesus lang naman may karapatang bumato eh. Sa oras na yun eh. Ang sabi lang ni Jesus, kung walang nangungundem sa'yo, maski ako. And it doesn't stop there. Anong sabi niya mga kapatid? Listen here. Listen here. Maski nasa online, listen here. Ang sabi niya, wala ba nagbumato sa'yo? Wala bang nangundem sa'yo? Wala po. Maski ako. Anong next niya sinabi? Go and sin no more. That's with love. Pero it's the truth. You see? Brethren, in the church, in the family, in business, in the government, we must speak the truth with love. And it takes something. Ang love dito, by the way, is agape love. Hindi yung brotherly love, hindi rin phileo love or eros love. It's agape love. It's unconditional love. So when you speak the truth in love, it must be in the confines of love. When you speak the words, pipili ka ng words. Ang hirap noon, mga kapatid. Minsan kasi, hindi na natin pinipili yung mga words eh. Basta masabi lang natin, okay na yun. Pero choosing the right words, it takes knowledge. Sabi ng mga grammatisan, ang isang normal na tao daw, typical na tao, whatever your language, you have 5,000 vocabularies. Common. Pero pag ikaw ay medyo above average, tumataas yun. Double, triple. Ang isang typical na tao daw, pag magsalita sa lalaki, ay nagsalita siya ng 5,000 words in a day. According sa studies, ang mga babae, ang lalaki 5,000, ang babae ilan? 25,000. Diba? Kaya nga tayo pag nagkwento, na pag umuwi ako sa bahay, minsan, hindi pala, madalas pala ako umuwi. Pag uwi ko,
Oo, sasabihin, anong nangyari? Okay naman, nag-usap kami. Magkwento ka pa. So kailan simulan mo sa una, at papunta sa gitna, papunta sa climax, papunta sa ending, at may conclusion kasi may main idea. Parang ganon. Tayo, pag mga lalaki nag-uusap, minsan, mabilis lang. Kumusta ka? Okay naman, pastor, masaya. And then, gitna, ang ganda ng pagkwentuhan natin. And then, ang saya ulit. Tapos. Intro, middle, dulo, tapos. Unless na gusto natin ang detalye. Pero ang babae, usually gusto niya ang detalye. Pero minsan, hindi lang puro babae gusto ng detalye. Even mga boss natin. Dati, nung nasa my place ako, nung gumagawa ako ng mga dapat kong gawin, doon sa high-end na dormitory ng bilang pastor, iniisip ko, hindi ko na ipagsasabi yung mga ginagawa ko. Yung kausap ako ng at least 2 hanggang 5 estudyante in a day, depende. Yun pala, hindi ko alam, since di naman ako nag-work prior ako na nag-ministry, ang kailangan ko palang gawin nung Pastor RJ, pagkatapos nung pag nakita kami ng manager ko, ma'am, ito nga pala nangyari, kinausap ko si ganito, ang gandang kwentuhan namin, nga pala, ito rin ginawa ko, nga pala ganito. Para kumbaga alam niya ang ginawa mo for the whole day, hindi yan yung pagyayabang, kundi alam niya ang nangyari sa'yo the whole day, sa work. Pero ang isip ko noon, hindi, alam naman ni Lord. Alam ni Lord, pero hindi alam ng tao. That's why I need to story tell sa aking boss o sino mang mga kasama ko doon. At minsan ako din nagtatanong sa mga empleyado, kamusta, anong nangyari sa'yo the whole day? And habang nagsasalita ako, I need to choose my words correctly. Hindi ako pwede magsalita na, oo, talagang bonggang-bongga ang kwentuhan namin kanina. Medyo professional ang kwentuhan, siyempre. Naku, ma'am, it was fantastic. I was talking with a student and he was so amazing. Blah, blah, blah. My words yung words ko, medyo professional level. Hindi dahil sa piniplease ko lang siya, kundi we are in the environment ng professional. Hindi pwedeng salitang kanto roon unless nagbibiroon kayo, nagla-lunch kayo o nagmimerienda kayo. May words, may nararapat na words sa nararapat na panahon. Pag ang isang tao ay nalulungkot at nalulumbay, di ba? Sabi ni Paul, weep with those who weep and mourn with those who mourn. Minsan, pag pupunta tayong lamay, pinipilit natin pasayahin yung namatayan. Unless talaga masayahin siya. Pero normally, pag pupunta ka sa lamayan, hindi mo siya i-joke-joke. Grabe, namatay ang tatay mo, no? Oo nga, buti na lang, namatay na siya, no? Pero nag-joke ka lang. Pero sa palagay mo, kaya, are those the right words sa panahon na yon? Pag nasa ospital ka, pag may binisita kang may sakit, ang general rule ng hospital visitation ay hindi mo tanungin, ayan. Pero ito ata, Doc, yung wala sa online eh. Yung kanina kasi wala sa online. O meron na? Hello, sound check. Meron na? Meron. Okay, so, ay, naayos na pala. So, gets yung mga kapatid, pagkausap mo yung pasyente o yung kamag-anak ng pasyente, hindi mo itatanong, ano ang sakit? Critical ba? Naku, kailan siya mamatay? Kahit na magandang intention mo, those are not the right words. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Unless na siya ang magkwento, pastor, brother or sister, etong sitwasyon kasi malungkot, yung misis ko, o yung mister ko, o yung anak ko, yung parents ko, ganito ang kondisyon. Pag sila ang nagkwento, it's okay, kasi sila yon. Pero ikaw na nag-hospital visitation, hindi mo pwedeng tanungin kung ano ang kalagayan niya. You're just there. Presence ministry lang yun. Even sa taong malungkot lang, hindi naman walang sakit, hindi namatayan, pero malungkot ang buhay niya dahil na-busted siya, Kyrie, o nakipag-break siya, Kyrie, malungkot siya, hindi mo pwedeng pilitin siyang mas pasahin. Malungkot siya eh. Nakilungkot ka muna. No, pag siya nagsabi na, tama na to, huwag na tayo malungkot. Tara, jamming tayo, tara, kwentuhan tayo. Tara, punta tayo sa church, tugtugan tayo. Di siya nagpasimula, then it's good. Pero ikaw magpapasimula na pasayahin yung malungkot, no, you must be sad din sa taong sad. There are right words in the right time for the right person. Choose our words correctly. Now, tuloy tayo. Speaking the truth in love is when we combine. Now, listen here mga kapatid, tingnan nyo to. Speaking the truth in love
is when we combine knowledge, what you say, and with wisdom, how you say. Now, since maturity yung pinag-uusapan natin in truth and in love, yung knowledge of the right words at the right time for the right person, it takes time para ma-develop. Para ikaw ay magkaroon ng mga, kumbaga sa mga compilation ng mga words na dapat mong sabihin sa panahon na to, sa ganitong panahon at sa ganitong panahon. Now, yung wisdom doon ay yung kung paano mo piliin yung tamang words at yung wisdom pala doon ay yung paano mo sasabihin yung sasabihin mo. Diba? Gets niyo ako? That is speaking the truth in love. Balikan natin yung verse. Okay, balikan natin yung verse, yung Ephesians 4:15, please. Ang sabi po rito, rather speaking the truth in love, ano maging resulta? We are to grow up in every way and into Him who is the head. And who is that? That's Jesus Christ. Ibig sabihin, if you are wise enough, if you are knowledgeable enough to use the right words at the right time for the right person, and you know how to say it, you are being like Jesus. Amen? Again, si Jesus, tinanong siya ng mga tao, tama ba na magbigay ng tax kay Caesar? He spoke the truth and he spoke with wisdom and with love. Ano sabi ni Jesus? Sabi niya, gusto niyo talaga akong itrap, ano? Akin na nga isang drachma coin. Whose inscription do you see? Ang sabi ng mga tao, Caesar's. Ang sabi ni Jesus, give to Caesar what is Caesar's, and give to God what is God's. That's the truth, and that's with love. At habang nasasanay ka, Annalyn, sa ginagawa mo na to, you're speaking, yung kinukombine mo ang knowledge mo, and then may wisdom ka pa, I tell you, mamamangha sa'yo ang mga tao. Sometimes simple words are enough when spoken with love. At ramdam yun eh. Hindi man natin kita, mga kapatid, pero we have brain waves. Ito, konting science. May brain waves tayo. Did you know na ang mga langgam, nag-uusap sila not verbally, kundi pinagdidikit nila yung mga antena nila? May mga waves yon. Nagkakaintindihan sila, saan ka galing? Diyan sa Cubao. Anong gawin mo? Pupunta ko ng Antipolo. Gagano lang sila nun. Sa atin minsan, lalo pag kilala natin yung tao, minsan walang words, pero titigan mo lang yung mata niya. Sasabihin mo agad, inaantok ka, no? O kaya, naku, malungkot ka, Annalyn. Lika, kape tayo. Oo. At mag-blueberry cheesecake tayo. Tapos magugulat si Annalyn. Annalyn, ako ang taya, hindi ikaw. Oh, wow. Okay. Example lang naman yun, Annalyn, ano? Gets niyo ako, mga kapatid? That's Christianity. That's Christ in our hearts. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Isa pa, nakalagay dito, according to God's definition of love, at again, yung Tagalog, sa diwa ng pag-ibig. Ang ganda nung Tagalog, ano? When you speak the truth in love, sa Tagalog pala, yun yung pagsasabi mo ng katotohanan. Kailangan mong sabihin yung right words at the right time to the right person, at ang kadugtong pa nun, sa diwa ng pag-ibig. Sabihin nyo nga po, sa diwa ng pag-ibig. And here's the thing, pa mga kapatid, wala sa slides. We need to speak the truth in love, even in prayer. Pag nagpi-pray ka, kapag dinadala sa mo ang prayer mo at nagpa-practice ka privately, did you know na ang public prayer mo ay nadidevelop? Ako hindi ako masyadong believe kung mahusay mag-pray in public, pero in private, hindi nagpi-pray ng tama. Mas matagal pa siya mag-pray kapag in public, pag Bible study o kaya anumang gawain. Sometimes we need to do that. Pero what
Your private prayer will lead to the power in your public prayer. Tingnan mo si Christ. Ako mga kapatid, I don't know kung play of words lang ng mga writers ng Bible. Pero ang longest prayer ni Christ na naka-record ay nasa John chapter 17. And if you try to count it, wala pa nga atang 1,000. May 1,000 words. Double check nyo nga. Wala pa nga 2,000 words. Ay isang typewriting minsan, kung malalaki ang font niyan, between 5 to 700 words yan per typewriting. So, ibig sabihin, 3 typewriting lang ang kanyang, or 2 nga lang, depende sa laki ng font. 650 words. Ang devotion, mga kapatid, sa umaga, na yung pagbinasa nyo lahat yon, maski yung pagninilay, kasama lahat yun. Those are just 450 words. At kapag nagsulat ako ng ganon, tapos pinakount ko, 600 words. Mag-iisip ako ngayon, paano babawasan ko? Ano tagalin ko rito? Para in total, lahat siya ay 450 words lang. Si Christ nag-pray, 600 words lang. Pero those 600 words are powerful. Even pinag-pray niya mabuhay na muli namuli si Lazarus. Si Lazaro. Ang bira, mga kapatid, wala pa nga ata 100 words yung prayer ni Christ eh. Lord, I know that you hear me, and for the sake of these people, hear my prayer. I don't know, wala pa atong 100 words. Ang next niya words niya na ay ito, Lazarus, come forth. And then nabuhay si Lazarus. Now, ano ibig sabihin? Ibig ba sabihin ito, pag mag-pray tayo, iksian na lang natin kasi mas powerful ang maiksi? Hindi rin. May tinatawag din naman sa Bible na nakipagniig si Lord. Sa Gethsemane, hindi recorded ang prayer ni Christ as in full. Diba? Ang nakalagay na ng record ng prayer niya, 3 times na inulit, Father, if you are willing, not my will, but your will be done. Again, wala pang 50 words yon. Pero ang sabi niya sa mga disciples, keep with me at least 1 hour. So in context, yun ang nakasulat. Pero si Christ ay nag-pray ng 1 hour. Pagbalik niya after 1 hour, naghihilikan na yung 3. Hindi ba kayo pwede mag-pray with me at least 1 hour? So, ibig sabihin, yes, in the Bible, there are records ng prayer ni Christ na super iiksi, pero ni-record din sa Bible how long mag-pray si Christ. It took him 1 hour to pray and prepare his heart sa cross na darating. Kapag ikaw ay may problema, magbabad ka sa prayer, wag mo naman iksian lang. Sabi ni Pastor, iksian lang daw, dapat walang 600 words. Hindi. When you're in your critical moments, mga kapatid, magbabad ka in prayer kaysa magbabad ka sa Facebook. Diba? Guess niyo ako, mga kapatid? So itong prayer and worship natin, bagamat ngayon ay we are less than 10 sa lugar na to. 9 to be exact. Okay? At may nanonood na 10,000. 10,000 ba? 11,000 pala. Huwag natin palampasin to ng ganun-ganun lang. Habang nandito tayo sama-sama tayo nagpipray, we are forming this power in the presence of God na binabago ni Lord ang puso natin. After baguhin ni Lord ang puso natin, He gives us strength. Sabi doon, He gives strength to the weary. Even lions and youth lack strength. But those who wait upon the Lord, wait upon the Lord, not 5 minutes, not 6 minutes, basta wait upon the Lord. Katulad ng 5 foolish and 5 wise virgins. Yung 5, hindi nakapag-antay dahil hindi prepared. Hindi prepared. When you pray, especially na sa critical moment tayo ng mga buhay natin, you pray na para bang nagpi-Facebook ka. Na para bang nasa harapan ka ng TikTok,
Na hanggat hindi mo na pa perfect, o ulit-ulit, hindi perfect. Ulit-ulit, hindi pa perfect. Okay na, okay na? Okay, perfect na. Ganun. Your enthusiasm, your energy, kapag may problema ka, should be brought at the feet of Jesus and cry there. Sabi doon, weep, mourn, and wail. At yung problema mo, doon mo labanan. Hindi mo lalabanan yan sa magitan ng pagagalitan mo ang doktor o magagalit ka sa ibang sitwasyon. It doesn't happen that way. So what should we do, mga kapatid? Fight your battles in prayer. This is how we fight our battles, sabi ng kanta. On bended knee. Kung makalumang kanta, yung makabago na kasi, this is how we fight our battles. Sa lumang version namin, nila Pastor RJ, na, on bended knee I come, with a humble heart I come, bowing down. Di ba? And we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. Di ba? Kumbaga, babad ka sa Panginoon. Yes, there are prayers sa Bible na maiksi, pero there are prayers in the Bible unrecorded na tumagal ng halos 1 oras. Speaking the truth in love is when you combine the right words in prayer or talking with people and how you say it. Ang best na example ko dyan, mag-end ako sa example na to. Gayahin natin yung datingan, yung power, yung enthusiasm ng mga chismosa at mga chismoso. Ano napansin mo pag ang chismoso ang nagkwento? Unang-una, walang outline. Alam na alam niya ang ikwento niya. Okay? May dagdag bawas din yon. At yung emosyon niya nandoon. Okay? Pero of course, hindi lang naman chismoso ang mahusay dyan. Ang mga pastor, mahusay dyan na with expression na minsan pag chinecheck ko ang videos natin, sabi ko, nadidistrong ka pala ang mukha ko minsan pag ako ay masyado ng energetic. Di ba? There should be, yung facial expression mo, there should be this match with your words. At sabi ng mga communicators, the more na mas malaki ang buka ng bibig mo at mas elastic siya, mas nagkakaroon ng word na express in words. Ang hirap magsalita ng parang ganito. Kung ikaw ay nakapustiso, tas maluwag, di ba habang nagsalita ka, iniingatan mo na malaglag? So hindi mo maibuka na maayos ang bibig mo. Kasi bakit? Nga pala, ay. Pero kung nalagyan mo ng pandikit yan, oo. Annalyn, alam mo ba, Annalyn? Talaga grabe, Annalyn. Oo, Annalyn, tara na, Annalyn. Tayo ay mag-blueberry cheesecake na. With energy at yung buka ng bibig, nandoon. Okay? And when you speak the truth in love, that is what is happening. Okay? In conclusion, speaking the truth in love is a measure of spiritual maturity. Talking with people or talking with God. When you have learned to combine knowledge with wisdom comes as you are becoming humble and teachable within God's new season. So as we pray ngayon, mga kapatid, let our words be expressive. Diba? Let our words be full of emotion and full of truth and with love, even in prayer. Nandyan ba kayo, mga kapatid? Tayong lahat ay tumayo sa presensya ng Diyos, even yung mga nasa online. If you are at home, nasa bahay ka, and you can stand up, please stand up and let us pray.